O aming dakilang Diyos, kayo ay ang Diyos na nakakakita ng aming puso. Kayo ang Diyos na nakakaalam ng pangangailangan ng inyong iglesia. Sana o Diyos, ang aming pag-aaralan ngayong hapong ito ay mag-udyok sa amin ng greater devotion to Christ and greater devotion, Panginoon, to reach out the lost sa aming buhay, mga opportunities na pinagkakaloob niyo po sa amin. Panginoon, sana po ay ang inyong salita ay hindi lang tumagos sa aming mga tenga at ito'y makalimutan namin. Bagkus humingi kami ng biyaya sa inyo na ito ay manatili sa aming puso't isip, madala namin even after this day at as we face another week na alam namin ay punong-puno ng troubles, punong-puno ng pagsubok sa buhay, and even punong-puno ng opportunities to share the gospel to the people na aming na-encounter. Help us, Father, in Christ's name. Amen. Now, ang topic ng ating pag-aaral, ang topic na ating pag-aaralan has been a burden of my heart to preach. During my second 2-month break, ay may ilan akong nabasang patungkol sa subject na ito. Even listen to sermons about this subject that challenge me. At the same time, encourage me bilang isang pastor at member ng isang local church. At ang subject na tinutukoy ko ay patungkol sa evangelism. It is so happen din na meron tayong effort as a church every other month na mamigay ng gospel tract sa mga kalapit nating lugar. And so it is good to be reminded, ano ba itong evangelism? Bakit natin ito ginagawa? At bakit marapat nating patuloy itong gawin bilang isang iglesia? At bilang pag-uumpisa, let me say first na ang evangelism ay hindi lang gawain ng pastor o leaders in the church, kundi ito ay isang task na inatang sa iglesia at sa bawat mananampalataya. And so this is a message for all of us. Baka isipin ng iba sa inyo na magpipreach si pastor about evangelism, no, hindi na ako makikinig dyan dahil para lang yan sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Sinabi sa 1 Peter 2:9, kung titignan nyo doon, ito ay kinakausap ni Pablo ang lahat na mananampalataya. Pagkatapos niyang sabihin sa kanila yung kanilang dakilang privilege bilang parte ng New Covenant people of God, Peter was saying to them that this tremendous privilege ay may kaakibat na responsibilidad. He said, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession," and notice the word, "that you may proclaim," or to speak out, or to tell something. And what are we going to proclaim? Ano yung ipapahayag natin? Sabi niya, "the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light." So to tell all the people the excellencies of God. And kasama dito ay the glorious gospel of Christ. It is our duty as a Christian to tell others of the excellencies of God who saved us. At yung very popular na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, pagkatapos niyang ma-accomplish ang kanyang cross work and He was raised from the dead, He said in Matthew 28:18, "And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age." So itong command na ito to make disciples involves proclaiming the gospel para ang mga tao ay maging disciples ni Jesus, maging believers.
At kanino inatang ang task na ito? Ito ay to the church, and here, sa kanyang first disciples na later in Acts ay magiging pasimula ng iglesia. And so my point is this: evangelism is not a duty. Evangelism is a duty not just for leaders in the church, nor just for the men of the church, but for all the members of the church. And it is vital sa paggawa natin ng task na ito ay maintindihan natin ang ating ginagawa, and that's my goal sa aking preaching ngayon. And may ilang pang pagtuturo regarding dito, pero tignan muna natin yung dalawang importanteng bagay. We will consider first the meaning and its necessity. Kung anong gagawin natin o anong ibig sabihin ng evangelism at bakit ito mahalaga. So kung gagawin natin itong form of a question, what is evangelism and why do we need to evangelize? So first of all, ano ang evangelism? Gusto kong unang tignan natin ano yung hindi ibig sabihin ng evangelism. What evangelism does not mean. First, it is not, yung evangelism, it is not a technique designed to manipulate sinners into making a decision for Christ. Hindi ito isang paraan na idinisenyo upang manipulahin ang mga makasalanan na gumawa ng pasya para kay Kristo. Marahil pamilyar ang ilan sa inyo sa salitang decisionism. Ito ay popularized in 18th century by Charles Finney, na kung saan ito ay pag-convince ng makasalanan na magpahayag ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-come forward sa altar. At doon sa harap, meron silang tinatawag na anxious bench, di ba? Kung saan ang mga tao ay pinipressure at manipulating their emotions to make public confession of faith. Then itong decisionism ay naging popular hanggang 20th century. At tinawag din itong easy believism. No, it was popularized by, kung kilala nyo si Billy Sunday, at isa pang Billy, si Billy Graham. So nagkakandak sila ng mass gathering, and they would preach the gospel, preach about Christ, but then yung method nila para tumanggap ang mga tao kay Jesus ay sobrang unbiblical. No, bilang response sa kanilang message, they invite people to come forward, yung altar call na tinatawag. So kung gusto mong maligtas, come forward, pray a prayer, ulitin mo yung sasabihin ng minister, and accept Jesus into your heart. And after that, ligtas ka na. No, bago ka nang nilalang kay Kristo Jesus. That's not evangelism. That is making salvation dependent to human decision rather than the sovereign work of God sa buhay ng makasalanan. Yung genuine repentance and faith are replaced by emotional responses. Di ba? Naaantig yung damdamin ng sinner marahil sa music or sa galing ng nagsasalita, and they decide to accept sa kanilang puso bilang kanilang tagapagligtas si Jesus. Bilang resulta, ang daming false converts sa church. Now, hindi ko sinasabi na wala nang pwedeng maligtas sa ganong method. You know what? Sobrang sovereign ng Diyos, na kahit yung simple truths na babalot ng kamalian, it can be used by the Lord. Pero, alam natin na it brings great damage to the church, yung ganong method. At marami ang nagiging false convert sa church. Yung iba, kapag wala na yung emotional excitement, di ba? Paglipas ng ilang buwan, balik uli sa kamunduhan at kasalanan. I remember sa dating church na inaatenan namin, merong youth camp every year, at sa dulo ng camp ay, sa dulo ng araw, merong altar call, pray to receive Christ,
So, ang daming tumanggap, quote and quote, sa Panginoon, yung iba talagang umiyak pa dahil tinanggap na nila si Jesus sa kanilang buhay, magbilang ka lang ng ilang araw. No, makikita mo, balik uli sila sa mga barkada nila, sa kanilang mga bisyo, hanggang hindi mo na makita sa church. Ang mabigat pa nun, akala nila ligtas sila. Kahit ang buhay nila ay nagpapatuloy sa kasalanan, dahil once in their lives, they prayed the prayer and asked Jesus to enter into their hearts. Evangelism is not about doing everything we can to get a person to make a decision for Jesus. Only God can make sinners willing to saving faith in Christ by the regenerating power of the Holy Spirit. Di ba? Yun yung binasa natin sa John 3 and following. Jesus answered Nicodemus, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." At si Nicodemus, sinabi niya, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into a mother's womb and be born?" And Jesus answered, "Truly, I say to you, unless one is born again, born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God." Kinakailangan ma-born again muna ang isang sinner bago ang kanyang puso by the Spirit, siya ay lumapit kay Jesus at maligtas. Sinasabi din ni Jesus, "No one can come unto me unless the Father draws him." And so, sa ating evangelism, hindi tayo aasa sa unbiblical method para maakit ang mga sinners to Christ. But umaasa tayo sa biyaya ng Diyos na sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo, God would powerfully work in their hearts na ang mga makikinig sa ating pagbabahagi ay maligtas. And so evangelism is not like that of manipulating sinners and making gimmicks for sinners to make a decision for Christ. Pangalawa, it is not a message about material prosperity. Marahil pamilyar na sa atin ang lahat dito, yung prosperity gospel. And let me say upfront na ang teaching na ito comes from the pit of hell. Bakit ko nasabi yun? Remember anong ginamit ni Satan para tuksuhin ang ating Panginoong Jesus. Diba? Sabi niya sa ating Panginoon sa Matthew 4:8, "The devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all this I will give if you will fall down and worship me." Ibibigay ko sa iyo yung yaman ng mundo at uulad ka, sambahin mo lang ako. But our Lord Jesus rebuked him. Diba? Sadly, hanggang sa ating panahon ay namamayagpag pa din ang gantong katuruan na kung sumunod ka at manampalataya kay Jesus, ay dadami ang pera mo sa bangko, uulad ang business mo, gagaling ka sa iyong sakit, at ang daming nadadaya. Diba? Kasi sino bang ayaw yumaman? Sino bang ayaw gumaling sa sakit? Kasi nga yung mga preachers na nangangaral nito, nadadaya din sila, talagang yung mga preachers na ito, talagang ang yayaman. Di ba? Magaganda yung bahay, sasakyan, yung iba meron pang mga private jet. Hindi nila alam, pera nila yun. Yung preacher lang ang nakikinabang. Sila naghihikahos, magkapera, naghihirap na sila, pero yung mga ganong preacher, yung mayaman, they are not true preachers of God, and their gospel is a false gospel, dahil nowhere in the Bible na makikita mo na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpipreach ng gospel, at ang content nito ay kung sumunod ka kay Jesus, sigurado ang pag-unlad mo sa buhay. One time I heard a pastor na sabi niya yung salitang salvation daw, soteria in the Greek, na ginamit sa Romans 1:16, it means hindi lang kaligtasan sa kasalanan, kundi deliverance from sickness, from poverty, dahil daw ang mga latay ni Jesus, dahil sa mga latay ni Jesus, tayo ay gumaling. So it is
It is just plain twisting the verse of Romans 1:16 dahil remember nung sinabi yun ni Pablo, ano yung sumunod? Sa verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth." Sinasabi ni Pablo, hindi dapat tayo mahiya ipahayag yung gospel, for in it the righteousness of God is revealed, at ito ang tanging paraan para ang mga makasalanan maligtas sa pinakamalaki nilang problema, and that is being under the wrath of God because of their sins. Ang malaking problema ng tao ay hindi materially na naghihirap siya, kundi napupuot ang Diyos sa kanya dahil sa kanyang pag-suppress ng truth in unrighteousness. So, evangelism is not about telling people that when they believe in Christ and follow Him, ay sasagana ang kanilang buhay. But thirdly, it is not about numbers and producing more converts. Let me emphasize that. Meaning, pagdating sa ating pag-evangelize, hindi tayo numbers-oriented or result-oriented, na conscious tayo masyado pagdating sa resulta, producing more converts. I heard a story sa isang dating Bible buff na kapag nag-evangelize daw sila, kailangan meron kang magpatanggap sa Panginoon. No, kailangan meron kang mawin kay Christ. Tapos nagbibilangan sila kung ilan yung napatanggap nila kay Jesus. Yung iba nga daw, pinapagalitan pa ng pastor nila kapag walang pinatanggap. For them, talagang nakapag-evangelize ka kapag may resulta na. Kapag may result, hindi ganyan ang evangelism. Ang numbers at ang bunga ng ating evangelism ay hindi sa atin. It is God who determined the numbers ng magliligtas sa ating pag-evangelize dahil siya naman ang nagliligtas. Ang task natin is this: to be faithful to share the gospel of Christ, not to produce converts. Sabi ni J.I. Packer sa kanyang book, and I recommend this to you, Evangelism and the Sovereignty of God. Sabi niya, we must remember that the terms of our calling, yung evangelism, are that we should be faithful, not that we should be successful. We must learn to rest all our hopes of fruit in evangelism on the omnipotent grace of God. And I heartily say amen to that. Hindi natin business to produce converts o magparamihan ng pinatanggap sa Panginoon at ipaplastar natin sa social media, ganito kadami ang tumanggap sa Panginoon or naging resulta ng aming evangelism. No! Salvation belongs to God. Kaya umaasa tayo sa Panginoon sa bunga ng ating evangelism at hindi tumungo sa mga carnal method na pinapauso ng iba para madami daw ang maging converts at disciples ni Christ. Our evangelism should not be focused on that, on numbers and producing more converts. Rather, let us concentrate to be faithful on the message of the gospel na ating binabahagi. And I will tell more about it later. Fourth, and lastly, it is not, ito pa ang isa, it is not about your personal testimony. One writer succinctly said, giving one's testimony is good. Giving one's testimony is a good thing, but it is not evangelism. Now, merong difference between witnessing and evangelism. Hindi kasi to Sunday school no? So, tatanungin ko sana kayo. Ano yung pinagkaiba ng witnessing and evangelism? So, ang witnessing ay pagpapatotoo mo sa tao ng ginawa sa iyo ng Diyos. Diba? Ako'y dating makasalanan, ganito yung buhay ko dati,
ngunit nakilala ko ang Panginoon at talagang binago niya ang buhay ko, etc. While evangelism ay pagpapahayag mo ng katotohanan ng gospel sa iyong binabahagian in a systematic way. Meaning, merong order. Diba? Magsisimula ka, marahil kung sino ang Diyos, ang kasalanan ng tao. In fact, yan yung makikita nyo sa ating gospel tract. Diba? Magsisimula sa kasalanan ng tao, sa kasalanan, sa batas ng Diyos, yung iba, at sa lunas para sa kasalanan ng tao, walang iba kundi si Kristo, at yung panghuli, ang panawagan patungkol sa Ebanghelyo na iyong pinapahayag, yung repentance and faith. So yung witnessing o pagpapatotoo ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay, it does not by itself ang laman o content of the gospel, and it is not evangelism. Okay? So, ito pa isa. Living a righteous life before man is not evangelism. Yung mamuhay ka sa kabanalan at katuwiran sa iyong pamilya, sa iyong workplace, sa iyong mga kaibigan, at kapitbahay, marapat nating gawin yon. Diba? Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Pero wala namang maliligtas na makasalanan sa pag-observe ng iyong buhay. O mabless sila sa iyong buhay. Diba? Yung excuse ng iba, Pastor, hindi na ako mag-evangelize, matino naman akong kapitbahay. Tatanungin mo yung kapitbahay, matino ba talaga to? Diba? Yung mabuti nating gawa, it may be an avenue para magtanong sila. Diba? Minsan naririnig natin, ang bait naman ng Christian na to, ang kapitbahay na to, ang joyful mo naman. Ano ba relihiyon mo? But no one is ushered to the kingdom of God through our kindness, but only through repentance to our God and faith in the Lord Jesus Christ. Ang halimbawa na ito, alam nyo, ang ating Panginoong Jesus mismo. Isipin nyo, namuhay siya ng perpekto dito sa mundo at sa kanyang ministeryo, nakita ng mga tao, hindi lamang yung mga miracles ni Jesus, di ba? What sort of man is this? That even the winds obey Him. Nagpagaling siya ng may sakit, tumulong sa mga mahihirap. Nakita yun ng mga tao. Lahat ba naniwala sa Kanya? Hindi. Sinabihan pa nga siya na yung ginagawa niya sa demonyo. Isipin nyo, Son of God na yun. Nagpamalas ng kahabagan at kabutihan sa marami. Pero marami din pa rin ang hindi naniwala. At ganun din ang paalala sa atin. Nakakalugod sa Diyos na mamuhay tayo ng may katuwiran before man. Magpatotoo tayo ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. But that's not evangelism. And so, what evangelism does mean? What it means? Ano ang evangelism? Yung salitang evangelism comes from the Greek verb. Yung iba ay yung gelizo, na ang ibig sabihin ay to declare, to preach the good news. And so, evangelism simply mean to proclaim the good news. It is telling, sharing the good news of Jesus Christ to others. One writer says, Ligonier, sabi niya, when we evangelize, we are gospeling. We are spreading the gospel of Jesus Christ. So dito, makikita natin na ang evangelism, meron itong kaakibat na pagsasalita. Pagpapahayag, pagtuturo, patungkol sa pagliligtas na ginawa ni Jesus. For like Paul said, faith comes from hearing the Word of God. At yan ang simpleng ibig sabihin ng evangelism. Telling the good news of Jesus Christ with others. And what that's good news? It is not you will be healthy and wealthy. Diba? Kahit wala kang Panginoon sa buhay, kaya mong makamtan yan eh.
Ang daming unbelievers, atheist country na sobrang yaman na hindi kumikilala sa Panginoong Yesus. And so, what's the good news? Ano ang magandang balita? It is Christ and what He has done para sa kaligtasan ng sinners. Nasa kanyang pag-ibig ay willingly binayaran niya ang parusa at penalty ng kasalanan nating ginawa laban sa banal na Diyos sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Dinala niya doon sa krus ang ating kasalanan upang siya'y tumanggap, upang siya yung tumanggap ng puot ng Diyos na nararapat sa atin. Siya yung naparusahan sa ating kasalanan at siya ay namatay, ngunit nabuhay namang muli, pagpapakita na na-accomplish niya ang kanyang mission na pagliligtas, pagpapakita na ang kanyang ginawang sacrifice, ang natatanging sakripisyo na tinanggap ng Diyos, at kaakibat nitong pagpapahayag natin ng gospel ay tinatawag natin ang mga tao na magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya tangi lamang kay Jesus para sa kanilang kapatawaran ng kanilang kasalanan. Dahil kung sino man na magtiwala kay Jesus ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ang pagkakasundo sa Diyos. That's the good news that we proclaim. Diba? As we go out and evangelize others, that's the good news that we proclaim. And for you, my friends, ito ang ebanghelyo ni Kristo na dapat mong pagkatiwalaan upang ikaw ay mapatawad sa iyong pagkakasala at magkaroon ng buhay na walang hanggan. There's no salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. At ang kanyang pangalan ay ang Panginoong Yesus. Wala nang mas gaganda sa magandang balita ni Kristo. At kung panampalatayanan mo ito, ikaw ay mapapawalang sala sa lahat mong kasalanan at magkakaroon ka ng pagkakasundo sa banal na Diyos. Now, para sa ating mga kapatid, it is liberating to know na kapag tapat ka sa pagbabahagi ng ebanghelyo ni Jesus sa isa man o dalawa or maraming tao, that's successful evangelism. Kung tapat ka magbahagi ng ebanghelyo ni Kristo, that's successful evangelism. And again, it is not about sa dami ng quote-and-quote pinatanggap kay Jesus. It is not about kung madaming na-convert. Ang tunay na success sa evangelism and when you speak, when you share the gospel faithfully to others. Dahil ang conversion ay hindi kilos ng tao, kundi kilos ng Diyos. Sinabi ni Donald Whitney, we need to learn that sharing the gospel is successful evangelism. We ought to have an obsession for souls and tearful pleading with God to see more people converted. But conversions are the fruit that God alone can give. Conversions are the fruit that God alone can give. And that's lead us to our last heading, why evangelize. Bakit tayo kailangan mag-evangelize? There are many reasons, but let me say, for the gospel is the only remedy for the salvation of sinners. Ang ebanghelyo ang tanging lunas para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Verse 17, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the righteous shall live by faith.
For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Ang mga tao ay nasa ilalim ng judgment at pot ng Diyos. Everyone is heading to hell. Ang mga believers ay nasa kaawa-awang kalagayan. Tulad ng makikita natin sa Romans 1, di ba? Though pinapahayag ng Diyos kung sino siya at ang kanyang katangian through creation, it testifies to God's existence and eternal power, and yet they suppress it. They see the beautiful mountains and beach and stars on the sky, and they say there's no God. They exchange the truth for a lie. At hindi lamang yon, nagmanifest din yun sa kanilang kasamaan, sa kanilang buhay. Sinabi ni Pablo sa Romans 1:29, na puno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, mahihilig sa tsismis, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masamang bagay, mga suwail sa mga magulang. Mabigat din ang sinabi ni Pablo sa Romans 3, patungkol sa mga kalagayan ng mga makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Wala ni isang makasalanan na sa kanyang sariling kalooban at pagiging patay spiritually, na isang araw ay magde-decide na lang siya magtiwala kay Jesus at sumunod sa kanya para maligtas. Diba? That's why ang ibang nating mga kapatid na may kakayanan, they send missionaries. They send missionaries sa iba't ibang sulok ng mundo, and we must pray for them. Because faith comes from hearing the gospel. Paano sila mananampalataya kay Jesus kung walang magpapangaral? You see, ang ebanghelyo ang tanging paraan para ang mga makasalanan ay makakilala sa Panginoon. It is the power of God unto salvation. It is the plain proclamation of the gospel ang ginagamit ng Diyos upang buhayin ang isang taong patay sa kasalanan at magkaroon ng buhay kay Kristo. Kaya nga ang hamon doon sa Romans 1, di ba? Ba't ka mahihiya? Na-share ang gospel kung ito ang tanging lunas para ang makasalanan ay maligtas. But let me add, especially sa ating panahon, na namamayagpag pa din ang prosperity gospel, easy believism, at even moralism, that salvation by good works. Bakit tayo dapat maging tapat sa evangelism? Because of the false gospel being preached produces false converts. Dahil ang huwad o maling ebanghelyo ipinapangaral ay nagbubunga ng mga huwad na mananampalataya. Many churches today are full of goats than the sheep of God because of the false gospel they embraced. At maraming tao ang inaakala nila, ligtas na sila dahil masipag sila sa gawain sa church. Dahil once sa kanilang buhay, they pray their prayer and ask Jesus to enter into their hearts. Marami ang nadadaya into thinking na kung mabuti kang tao ay makakapasok ka sa langit. Na kung lumaki ka sa Christian home, nag-aral ka sa Christian school, it guarantees salvation. That's false. Ang mabigat pa nga dito, di ba? Yung mga resulta ng false gospel, mga false teachers at false gospel, sa mga nagpapakilalang Christian churches, sila ngayon yung mahirap i-reach out. Kasi ang dami na nilang alam.
Di ba? Kabisado din nila yung dapat sabihin. Tanungin mo, paano patungkol kay Jesus? Alam nila yung sasagot. Tanungin mo, paano maligtas? Alam nila yung sasagot. But when you look at their lives, yung relationship nila sa Diyos sa araw-araw, kabaliktaran ng kanilang pinapayag na pananampalataya, at aasa ka na lang talaga sa biyaya ng Diyos na matanggal ang kanilang kabulagan at patuloy mo pa ding ipangaral ang tunay na ebanghelyo. And so, nakita natin kung ano ang hindi ibig sabihin ng evangelism at kung anong ibig sabihin nito. It is simply proclaiming the gospel of our Lord Jesus Christ na makapagliligtas sa mga makasalanan. Nakita natin ang ilan sa mga dahilan kung bakit tayo dapat mag-evangelize. Dahil the gospel is the only remedy for the lost sinners. At bilang panghuling hamon para sa atin, for us believers, do not be ashamed of the gospel and proclaim it faithfully. Ipangaral mo ng may katapangan ng ebanghelyo. Kung hindi ka pa ganun, marahil ka-confident mag-share ng gospel, learn from other brethren. No, you may join sa ating tract distribution at basahin mo, sa kausap mo yung nilalaman ng gospel tract. Cultivate the ability to verbally communicate the gospel clearly and how to respond properly. Maaari ding pag-aralan mo ang isang verse or dalawang verse na pinatutungkulan sa kamatayan ni Jesus. Di ba? Like 2 Corinthians 5:21 or yung paborito na John 3:16 or Ephesians 2:8. Pag-aralan mo ito, then share it sa unbeliever. Just do something para maipangaral mo ang gospel. Marahil sasabihin ng iba sa inyo dito, Pastor, di ko pa alam kung saan magsisimula. Di ko talaga alam sasabihin. You know what? Meron kang masasabi. Meron kang masasabi. How do I know? Kung ikaw ay believer, alam mo ang gospel. Alam mo ang magandang balita na ginawa sa iyo ni Jesus. Alam mo kung saan ka niligtas ng Panginoon. You may start by saying na lahat tayo ay makasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Alam mo yan. But ang magandang balita, si Jesus ang nagbayad ng aking pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at kamatayan doon sa krus. Alam mo yan. At kung ikaw ay magtiwala sa kanya, ay ikaw ay maliligtas at mapapatawad sa lahat mong kasalanan. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Di ba, yan yung sinabi nila Paul sa tanong ng jailor? Sirs, what must I do to be saved? Ano yung sagot nila? Alam mo ba yung doctrines of grace? Yun ba yung sinabi? Alam mo ba yung tulip? No. They only said, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. The object is Christ. And that's the gospel. Yung iba ngang Christian, di ba? Kapag mamamatay na yung kanilang mahal sa buhay, na hindi pa sila sigurado kung sila iligtas, naghihingalo sa deathbed, sinasabi nila, manampalataya ka kay Jesus. Kaya kanyang iligtas. Kaya kanyang patawarin sa iyong kasalanan. Manampalataya ka lamang sa kanya at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Why we cannot say that habang buhay pa sila? The good news is Christ. At kung naniniwala ka na ito ang tanging paraan para sila ay maligtas, don't be ashamed to share the gospel. Para sa mga magulang na narito, you have your audience. Ang inyong mga anak, tell them about Christ habang bata pa sila, even sa kanilang paglaki.
Even meron na silang pamilya o wala na sila sa iyong poder. Dahil hanggat hindi sila nagpapahayag ng kanilang pananampalataya, we cannot assume na talagang naintindihan nila ang gospel at sila ay naligtas. Hindi natin pwedeng sabihin na, hayaan ko na lang sila. Total, dati pa naman silang umaten sa church. Marami na silang narinig, laking Sunday school yung mga yan. No, hanggat hindi sila nagpapahayag ng kanilang faith in Christ, kasama ng pagbabago ng buhay, we continually preach the gospel to them until they get truly saved. And also, continue to pray for their souls. Continue to pray for their souls. Pray na kung hindi man ikaw ang gamitin ng Diyos para sila ay maligtas. Continue to pray na ang gospel na kanilang maririnig ay tunay na gospel, so that they would hear the truth, and by God's grace, they would truly be saved. Oh, I pray mga kapatid, I pray as a pastor na ang bawat tahanan ng members ng church na ito, that we will talk often about Christ, and what He has done for salvation of sinners, that we are all about the gospel, na ang ating mga anak kasama sa bahay ay magpapatotoo na hindi nila maitatanggi. Hindi nila maitatanggi that and their conscience will bear witness na palagi nyo silang sinasabihan patungkol sa gospel. That no one in your house, pati na ang ating mga mahal mo sa buhay at kaibigan, let no one go unwarned and without hearing the gospel from us. Let me end by the challenge by Spurgeon. If sinners be damned, at least let them leap to hell over our dead bodies. And if they perish, let them perish with our arms wrapped about their knees, imploring them to stay. If hell must be filled, let it be filled in the teeth of our exhortations, and let no one go unwarned and unprayed for. Let's pray. Our gracious and heavenly Father, salamat po sa katotohanan na aming narinig. Indeed, your gospel is a glorious gospel. It is a remedy, only remedy for the lost sinners. Ang hamon sa amin, Panginoon, it's not to be ashamed. Help us not to be ashamed. Dahil marami po kaming takot sa buhay. Marami kaming pangamba and doubt sa aming sarili. Lord, pag dumating ang opportunity that you have given to us to share the gospel to the lost, grant us the courage that we need in order to say clearly the gospel. And may all the members of this church have a great burden for the lost. Have a great burden, Panginoon, for those people who are not still outside of Christ. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil alam namin na ang kaligtasan ay sa iyo. Kami ay inyong mga instrumento lamang. Ba't gamitin niyo kaming makapangyarihang instrumento na kaparaanan upang ang mga tao ay maligtas, makakilala sa aming Panginoong Hesus. Tulungan niyo din po kami, Lord, to be faithful pleaders for the salvation of sinners. Help us, Panginoon, in whatever capacity that we have, to always proclaim the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation.
Thank you, Father, for such a reminder. And may you continually help us as we proclaim and preach the gospel to other people. In Christ's name.